Matapos ang naging pasaring ni ang kabugbol star Vice Ganda sa pagtaas ng trust rating ng Vice Presidente Sara Duterte, ay may bagong babala ito kung sakaling matutuloy ang pagtakbo nito sa pagkapresidente sa 2028 election. Nagugat ang issue sa paglabas kamakailan lamang ng SWS tungkol sa trust ratings ng dalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno sa kasagsagan ng mga issue sa flood control projects, at maging ang Pangulo ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos Jr. ay hindi nakaligtas sa mga mata ng bayan tungkol sa nasabing issue, at naikakumpara pa sa ngayon ang kalidad ng trabaho nito sa gobyerno sa kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang mga resulta ng survey ay nagpakita na si Marcos ay nakakuha ng 38% much trust rating kumpara sa 41% na maliit na tiwala sa kanya na nagresulta sa isang negative 3 net trust rating. Ito ay isang pagbaba mula sa 43% na maraming tiwala, 36% naman sa mga maliit na tiwala na nagresulta sa positive 7 net trust rating ng kanyang naitala noong September. Si Duterte sa kabilang banda ay nag-post ng 36% much trust kumpara sa 26% na maliit na tiwala sa kanya na nagresulta sa positive 31 net trust rating, wastong rounded. Ito ay bagyang pagbuti sa kanyang rating noong Setyembre na 53% sa malaking tiwala, 28% maliit na tiwala na nagresulta sa isang positive 25 na net trust rating. Gumamit ang survey ng face-to-face na panayam sa 1,200 ng mga individual sa buong bansa. Nagkaroon ito ng sampling error na margin sa plus or minus 3% para sa national percentage at plus or minus 6% bawat isa para sa Metro Manila, Luzon, sa labas ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Mga dahilan kung kaya pinupuri na ngayon ng mga nakararami si VP Sara dahil sa magandang pinapakita nitong performance at tiwala mula sa taong bayan. Pero ito yung dahilan kung kaya't naglabas ng kanyang patutsada si Vice Ganda at sinabi nitong dapat mag-isip ang mga tao sa mga taong iluluklok sa gobyerno nang idaan niya sa kanyang spoke joke sa isa sa kanyang segment show na laro-laro pick nito lamang Biyernes. Hindi naman ito pinalampas ni VP Sara dahil unang-una sa lahat hindi pa nito binabalikan ang It's Your Time host sa mga nakaraang ginawa nitong pambabastos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahilan ng kanyang muntikan pang pagdeklara ng persona non grata sa probinsya ng Davao. Sinabing pabiro ni VP Sara na tigil-tigilan na ni Vice Ganda ang patuloy nitong paninira sa kanya dahil kung hindi, siya raw ang unang ikukulong nito kung sakaling patutuhanan ni Vice na tumakbo sa pagka-presidente sa taong 2028 at manalo. Sa ngayon, wala pang naging tugon ang kampo ni Vice Ganda sa pasaring na iyon sa kanya ni Vice Presidente Sara Duterte.